Isang bilyonaryong Ruso nagpanggap na mahirap sa Maynila. Ang reaksyon ng mga Pilipino ang nagpatahimik sa kanya. Isipin mo ang isang lalaki, isang bilyonaryong Ruso na nagtataglay ng napakalaking kayamanan, mga mararangyang yate at mga mansyon mula Moscow hanggang Dubai. Ngunit isang araw, nagpasya siyang talikuran ang lahat ng kasikatan upang sumailalim sa isang social experiment na hindi pa nangyayari. Pumunta siya sa Maynila, kung saan ang masiglang tibok ng buhay ay hindi kailanman humihinto upang mamuhay bilang isang mahirap, walang pera, walang pagkakakilanlan at walang pribilehiyo. Bakit? Upang hanapin ang sagot sa isang katanungan na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Ang isang tao ba, kapag inalisan ng lahat, ay ituturing pa ring isang tao at ang natanggap niya mula sa matataong kalye ng Makati, ang sentro ng lungsod ay nagpatahimik sa kanya at hindi siya makapagsalita. Ito ang kwento tungkol sa isang paglalakbay na puno ng gulat, takot, pag-asa at pagmamalaki. Isang paglalakbay na gumalaw sa puso ng milyon-milyong tao. Maynila, taong 2023. Ang mga kalye ng Makati ay nagliliwanag sa ilaw. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan ay humahalo sa masayang tawanan at ingay. Sa ilalim ng kulay kahel na liwanag ng paglubog ng araw, makikita ang isang dayuhang lalaki na may hitsurang payat at pagod na mabagal na naglalakad sa Ayala Avenue. Ang kanyang suot na damit ay luma at may punit-punit, at ang sirang sapatos ay nagpapakita ng kanyang mga daliri sa paa na puno ng alikabok. Walang nakakaalam na ang lalaking iyon, na may peking pangalang Ivan, ay isa sa mga pinakamisteryosong bilyonaryo ng Russia, ang nagpatakbo ng isang imperyong pinansyal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit ngayon, wala siyang ibang pag-aari kundi isang sirang backpack, ilang barya sa bulsa at isang mapangahas na plano, mamuhay bilang isang homeless sa Maynila sa loob ng 30 araw. Hindi na bago si Ivan sa Pilipinas. Nakapunta na siya rito ng maraming beses ngunit laging bilang isang mataas na negosyante, nanunuluyan sa mga 5-star hotel at kumakain sa mga mararangyang restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang lahat. Gusto niyang maramdaman, gustong maunawaan ang kalooban ng tao kung paano ituring ng isang lipunan ang mga nasa ilalim. Tinanong niya ang sarili, mayroon bang handang tumulong sa isang estranghero na walang ni isang kusing? Maaari ba siyang mabuhay sa pamamagitan lamang ng kabutihan ng iba? Ang mga tanong na iyon ay parang apoy na nag-aalab sa kanyang kalooban. Nagtulak sa kanya na pumasok sa social experiment na ito. Unang araw, nakatayo si Ivan sa tapat ng isang maliit na kainan sa Pedro Gil Street. Ang masarap na amoy ng lugaw ay umaalingasaw na nagpakulo sa kanyang tiyan. Sadyang hindi siya kumain mula pa noong umaga upang maramdaman ang tunay na gutom. Sa mukhang nahihiya, lumapit siya sa may-ari ng tindahan, isang babae na nasa katanghaliang gulang na may mapagkumbabang ngiti. Ate, gutom na gutom po ako. Mayroon po bang makakain? Wala po akong pera, sabi niya sa medyo putol-putol na Tagalog na minadali niyang pag-aralan ilang linggo bago siya dumating. Tiningnan siya ng may-ari ng tindahan na may bahagyang pagdududa sa kanyang mata ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Kung gutom, umupo ka diyan. Kukuha kita ng isang mangkok ng lugaw. Natigilan si Ivan. Walang tanong, walang hiningi. Isang mainit na mangkok lang ng lugaw na may manipis na hiwa ng karne ang inilagay sa harap niya. Ngunit hindi lahat ay madaling magbukas ng loob. Nang sinubukan ni Ivan na humingi ng tubig sa isang kalapit na convenience store, tiningnan siya ng batang empleyado nang may mapanuring tingin. Kung walang pera, doon ka sa labas. Maghanap ka ng ibang mapagkuhanan, sabi niya, malamig ang boses. Hindi nagalit si Ivan. Nauunawaan niya na sa isang malaking lungsod tulad ng Maynila, kung saan ang lahat ay nagmamadaling mabuhay, ang pagdududa ay natural, ngunit ang tingin na iyon, ang boses na iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa kanyang paggalang sa sarili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kaliitan, ang kawalang kakayahan ng isang taong itinakwil ng lipunan. Nang gabing iyon, humanap si Ivan ng maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig upang matulog. Walang kumot, walang unan, isang karton lamang ang kanyang kutsyon.
Ang ingay ng sasakyan at ang malamig na hangin ay pumipigil sa kanya na makatulog. Inisip niya ang kanyang dating buhay, ang malambot na kama, ang mga mararangyang handaan. Ngunit ngayon, siya ay isang walang pangalan, walang pinagkaiba. Nagsimulang sumingit ang takot. Kaya pa ba niyang magpatuloy? May lakas pa ba siyang harapin ang mga susunod na araw kung ang gutom, lamig at kalungkutan ay lalong bumabalot sa kanya? Ngunit, biglang may nangyari. Isang grupo ng mga kabataan, marahil ay mga estudyante, ang dumaan. Huminto sila at tiningnan si Ivan na nakabaluktot sa karton. Isang dalaga na may banayad na boses ang nagtanong, "Kuya, giniginaw po ba kayo? Mayroon po kaming jacket. Suotin ninyo muna ha?" Inabot niya ang isang lumang jacket, ngunit malinis. Kinuha ito ni Ivan. Nabulunan ang kanyang lalamunan. Gusto niyang magpasalamat ngunit nakatango lamang siya. Umalis ang grupo ng mga kabataan, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng init parang isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng malamig na gabi. Habang mas tumatagal siyang namumuhay bilang isang mahirap, mas natutuklasan ni Ivan ang isang katotohanan, ang Maynila, kahit maingay, kahit mahirap, ay mayroon pa ring mga sulok na puno ng habag. Ngunit hindi laging madali ang pagkuha ng kabutihan. May mga araw na pinalayas siya, hinamak, tiningnan na parang wala siyang halaga. Ang mga sandaling iyon ay nagtanong sa kanya kung handa ba talaga ang mga tao na magbigay ng tulong sa mga walang-wala o kung ang kabutihan ay isang luho lamang para lamang sa mga karapat-dapat. Sa pangatlong araw, nagpasya si Ivan na subukan ang isang bagay na mas mapangahas at sa pagkakataong ito, ang reaksyon ng mga taga-Maynila ay nagpabigla sa kanya. Tumayo siya sa harap ng masikip na Quiapo Market, hawak ang isang maliit na karatula na nakasulat, "Gutom ako, pakiusap tulungan ninyo." Ang nangyari pagkatapos ay hindi lamang nagpatigagal kay Ivan, kundi pati na rin sa lihim na film crew na kumukuha ng kanyang paglalakbay. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tanghali ng Maynila, tahimik na nakatayo si Ivan sa gilid ng kalsada sa tapat ng mataong Quiapo. Ang maliit na karatula sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga sulat ay bahagya lang, "Gutom ako, pakiusap, tulungan ninyo." Ang ingay ng mga nagtitinda, mga sasakyan, at mga taong dumadaan ay bumubuo ng isang magulong orkestra. Ngunit pakiramdam ni Ivan ay hiwalay siya sa lahat. Nakatayo siya roon, isang dayuhan na may hitsurang payat. Ang mga mata ay malalim dahil sa gutom at kakulangan ng tulog. Sa kanyang puso, isang bagyo ng damdamin ang nagaganap. Kahihiyan, pag-aalala at pagtataka. Mayroon bang makakapansin sa kanya? Mayroon bang handang huminto? Sa gitna ng pagmamadali ng buhay na ito, sa simula, walang nagbigay pansin. Ang mga nagtitinda ay abala sa mga mamimili, ang mga taong dumadaan ay lumalampas sa kanya na parang anino lamang siya. Isang lalaki na nasa katamtamang gulang, na may dalang bag ng gulay, ang sumulyap kay Ivan at umiling habang bumubulong. "Ayan na naman, humihingi. Magtrabaho ka." Narinig iyon ni Ivan kahit limitado ang kanyang Tagalog. Ang mga salitang iyon ay parang isang hiwa ng kutsilyo, ngunit hindi siya nag-react. Handa na siya para sa mga sandaling tulad nito. Ang experiment na ito ay hindi upang hatulan, kundi upang maunawaan. Gusto niyang malaman kung sa isang malaking lungsod tulad ng Maynila, mayroon pa ring lugar para sa habag. At pagkatapos, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang matandang babae, marahil ay lampas 70 anyos, na nakahawak sa kanyang tungkod, ang lumapit. Nakasuot siya ng simpleng duster at ang kanyang puting buhok ay nakatali sa likod. Tiningnan niya si Ivan, walang pagdududa sa kanyang mata, tanging tunay na pagmamalasakit. "Gutom ka ba, iho? Halika, halika," sabi niya. Nanginginig ang boses dahil sa katandaan. Nag-alinlangan si Ivan, hindi sigurado kung tama ang kanyang narinig. Hinila ng matandang babae ang kanyang kamay, inakay siya sa isang kalapit na nagtitinda ng tinapay. "Ate, bigyan mo ako ng isa, ibibigay ko sa lalaking ito," sabi ng matandang babae. Ang nanginginig na kamay ay naglabas ng ilang gusot na papel pera mula sa bulsa ng kanyang damit. Natigilan si Ivan, gusto niyang tumanggi. Gustong sabihin na hindi siya karapat-dapat sa kabutihan na ito. Ngunit ang tingin ng matandang babae ay nagpatahimik sa kanya. Inabot niya ang mainit na pandesal kay Ivan at ngumiti. "Kainin mo, iho."
huwag kang magpagutom. Kinuha ito ni Ivan, nabulunan ang kanyang lalamunan, kinagat niya ang isang piraso, ang simpleng sarap ng tinapay ay parang nagpagising sa lahat ng kanyang pandama. Ngunit higit sa lahat, ito ang pakiramdam na nakikita siya, na tinatrato bilang isang tao. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 araw, naramdaman niyang hindi siya invisible. Gayunpaman, hindi lahat ay nag-react tulad ng matandang babae. Isang grupo ng mga kabataan ang dumaan, tiningnan ang karatula ni Ivan at tumawa. Hala, isang kano na nanglilimos. Baka nagpapanggap lang, sabi ng isa sa kanila, sapat para marinig ni Ivan. Nagsimula ring magbulungan ang mga tao sa paligid. Baka scammer iyan, huwag kang maniwala, sabi ng isang tindera ng prutas sa kanyang customer. Yumuko si Ivan, sinubukang manatiling kalmado. Alam niya na natural ang pagdududa, ngunit ang mga salitang iyon ay nagpabigat pa rin sa kanyang puso. Nagtanong siya sa sarili, iba kaya ang sasabihin nila kung alam nila na siya ay isang bilyonaryo? Ang halaga ba ng isang tao ay talagang sinusukat ng kanyang hitsura o kalagayan? Nang hapong iyon, nagpatuloy si Ivan sa kanyang paglalakbay, nagtungo sa Rizal Park, kung saan ang mga berdeng puno at ang daloy ng tao ay nagbigay ng isang kaibahan sa kanyang kalungkutan. Umupo siya sa isang bangko, ang karatula ay nakalagay sa tabi niya at nagmasid. May mga sandali na parang naglalaho siya sa hangin. Ang mga tao ay dumaan, tumitingin sa kanya at mabilis na tumatalikod na parang ang kanyang presensya ay nakakabawas. Ngunit pagkatapos, isang batang babae, marahil ay mga 10 taong gulang, ang lumapit. Nakasuot siya ng uniforme ng paaralan, may hawak na mainit na pandesal. Kuya, kainin niyo po ito, sabi niya. Malinaw ang boses. Nagulat si Ivan. Bakit mo ibibigay sa akin? Hindi mo ba kakainin? Tanong niya. Ngumiti ang batang babae. Kumain na po ako. Sabi po ni nanay, kailangan tumulong sa iba kapag mayroon tayo. Ang kabutihan ng batang babae, kahit maliit, ay parang apoy na nagpainit sa puso ni Ivan. Kinuha niya ang tinapay, na parang nabigyan siya ng isang bagay na walang katumbas na halaga. Ngunit kasabay nito, hindi niya maiwasang isipin ang mga malamig na tingin, ang mga bulungan na kanyang hinarap. Ang Maynila, sa lahat ng sigla at init nito, ay mayroon ding mga madilim na sulok kung saan namamayani ang pagdududa at paghuhusga. Nagsimulang mapagtanto ni Ivan na ang habag ay hindi isang bagay na natural na dumating. Nangangailangan ito ng tapang, ng pagiging handang magbukas ng puso, at minsan, ang pagsuway sa mga paghuhusga ng lipunan. Nang lumubog ang araw, humanap si Ivan ng maliit na sulok sa parke upang magpahinga. Kinuha niya ang isang maliit na kuwaderno mula sa kanyang backpack at isinulat ang kanyang mga karanasan. Pangatlong araw, isinulat niya, nakita ko ang langit at impyerno sa puso ng tao. Inisip niya ang matandang babae, ang batang babae, at maging ang mga malamig na tingin. Ang bawat sandali ay nag-iwan sa kanya ng matinding damdamin. Mula sa gulat sa hindi inaasahang kabutihan hanggang sa takot na matanggihan, at pati na rin ang pag-asa na kahit mahirap ang mundo, mayroon pa ring mga taong handang tumulong. Ngunit ang talagang nagpabalisa kay Ivan ay ang katotohanan na nagsimula siyang mapagtanto. Ang pagdududa ay hindi lamang nagmumula sa iba, kundi pati na rin sa sarili niya. Nagsimula siyang magtanong kung ginagamit ba niya ang kabutihan ng mga taong ito. Ang experiment ba na ito, kahit na may mataas na layunin, ay ginagawa siyang isang scammer? Ang mga tanong na iyon ay nagpahirap sa kanya at hindi siya makatulog buong gabi. Alam niya na, upang magpatuloy, kailangan niyang harapin hindi lamang ang labas ng mundo kundi pati na rin ang kanyang sariling konsensya. Sa ika-4 na araw, nagpasya si Ivan na itaas ang experiment sa isang bagong antas. Hindi lang siya hihingi ng pagkain kundi maghahanap din ng trabaho. Gusto niyang malaman kung ang isang tao na tulad niya, walang papel, walang pagkakakilanlan, walang malinaw na kasanayan, ay tatanggapin sa isang lipunan na nagpapahalaga sa kakayahan at pinagmulan. Ang reaksyon ng mga taga-Maynila ay muling nagpatigagal sa kanya. Ang liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa mga puno sa Rizal Park kung saan nagising si Ivan pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pag-aalala. Ang huni ng mga ibon at ang tunog ng mga nagja-jogging sa umaga ay umaalingamgaw.
Ngunit sa kanyang puso, isang bagyo ng damdamin ang hindi pa rin humihinto. Nakaranas siya ng 3 araw ng pamumuhay bilang isang homeless, hinaharap ang kabutihan at kalamigan ng mga taga-Maynila. Ngunit ngayon, gusto niyang subukan ang isang bagong bagay, isang mas mapangahas na hakbang, maghanap ng trabaho. Gusto ni Ivan na malaman kung ang isang tao na walang papel, walang pagkakakilanlan, na may hitsurang payat at kaunting Tagalog lamang, ay makakahanap ng pagkakataon sa isang masiglang lungsod ngunit puno rin ng kompetisyon tulad ng Maynila. Tumayo siya, pinagpag ang alikabok sa kanyang sirang damit at tiningnan muli ang maliit na karatula. Nagdagdag siya ng isang linya, "Kailangan ko ng trabaho, kaya kong gawin ang lahat." Sa kaunting pag-asa, umalis si Ivan sa parke, patungo sa lugar malapit sa Quiapo Market, kung saan ang mga kainan, repair shops, at maliliit na tindahan ay magkakasama. Ang amoy ng inihaw na tinapay, ang mabangong amoy ng kape ay humahalo sa hangin, ngunit hindi hinayaan ni Ivan na magambala siya. Alam niya na ang gutom ay nagbabanta pa rin. At kung hindi siya makakahanap ng trabaho, kailangan niyang umasa pa rin sa kabutihan ng iba, isang bagay na nagsimulang magbigay ng pasakit sa kanyang konsensya. Sa isang maliit na kainan ng pares sa Taft Avenue, huminto si Ivan. Maraming customer sa kainan. Ang tunog ng pinggan at ang tawag sa order ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Huminga siya ng malalim, lumapit sa lalaking nasa katamtamang gulang na nakatayo sa likod ng counter, marahil ang may-ari. "Kuya, naghahanap po ako ng trabaho. Kaya ko po. Maghugas ng pinggan, maglinis ng lamesa, kahit ano." Sabi ni Ivan, taos-puso ang boses ngunit hindi niya maitago ang hiya. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, mapanuri ang tingin. "Dayuhan ka, bakit ka naghahanap ng trabaho dito? May papel ka ba?" tanong niya. Umiling si Ivan. Sinubukang ipaliwanag. "Wala po akong papel, pero magaling po akong magtrabaho. Kailangan ko lang ng trabaho." Tahimik ang lalaki sandali, na parang nag-iisip. Pagkatapos ay bumuntong hininga. "Sige na, pumasok ka at maghugas ng pinggan. Pagkatapos, bibigyan kita ng isang kain." Tumango si Ivan ng mabilis. Pakiramdam niya, isang bigat ang nawala. Pumasok siya sa maliit na kusina, kung saan ang mga maruruming pinggan ay nakatambak na parang bundok. Walang reklamo, nagsimulang magtrabaho si Ivan. Mabilis ang kanyang kamay sa paghuhugas ng bawat pinggan. Ang sabon ay nagpasakit sa kanyang kamay. Sa bawat nakikita niyang malinis na pinggan, naramdaman niya ang isang maliit na pagmamalaki na parang nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang dangal. Ngunit hindi lahat ng lugar ay handang magbukas ng pinto. Sa isang repair shop sa malapit, diretsahang tinanggihan si Ivan. "Wala kang kasanayan, walang papel. Hindi kita matatanggap," sabi ng may-ari ng tindahan. Hindi man lang siya tiningnan sa mata. Nakatayo si Ivan. Ang pakiramdam ng pagtanggi ay parang suntok sa dibdib. Nagsimula siyang maunawaan na sa isang lipunan kung saan ang lahat ay nagpupumilit na mabuhay, ang pagkakataon ay hindi madaling dumating, lalo na sa isang tao na tulad niya, isang walang pagkakakilanlan, walang pinagmulan. Nagsimulang sumingit ang pagkabahala. Sobra ba ang hinihingi niya? Nauunawaan ba niya talaga ang mga paghihirap ng mga taong tunay na nabubuhay sa ilalim ng lipunan? Pagkatapos, isang hindi inaasahang sandali ang nangyari na ganap na nagbago sa damdamin ni Ivan. Habang nakatayo siya sa gilid ng kalsada, isang babaeng nasa katamtamang gulang, marahil ay isang street vendor, ang lumapit. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, may hawak na sombrero, ang mukha ay payat ngunit ang mga mata ay mainit. "Naghahanap ka ba ng trabaho dito?" "Wala akong trabaho, pero mayroon akong ito," sabi niya. Pagkatapos ay inabutan niya si Ivan ng isang balot ng mainit na suman. "Kainin mo na, huwag kang magpagutom. Hindi ka nila binigyan ng trabaho, pero huwag kang sumuko." Kinuha ni Ivan ang balot ng suman, nanginginig ang kamay. Gusto niyang magpasalamat ngunit nakatango lamang siya. Namuo ang luha sa kanyang mata. Ang maliit na kilos na iyon, mula sa isang taong marahil ay nahihirapan din sa buhay, ay nagpatahimik sa kanya. Hindi lang ito isang balot ng suman, kundi isang paalala na ang kabutihan ay maaaring magmula sa mga lugar na hindi inaasahan. Gayunpaman,
Hindi lahat ay tumingin kay Ivan nang may kabaitan nang sinubukan niyang mag-apply para sa trabaho sa isang marangyang coffee shop malapit sa San Agustin Church. Iwinagayway ng empleyado ang kanyang kamay, malamig ang boses, "Umalis ka dyan, huwag kang manggulo sa mga customer." Ang ilang mga customer na nakaupo sa malapit ay tumingin sa kanya at tumalikod na parang ang kanyang presensya ay isang mantsa sa malinis, moderno at malinis na espasyo ng coffee shop. Yumuko si Ivan at lumabas. Mabigat ang loob. Hindi siya nagalit. Nauunawaan niya na sa isang malaking lungsod, kung saan ang lahat ay nahuhulog sa siklo ng buhay, ang pagwawalang bahala ay natural. Ngunit ang pagwawalang bahala na iyon ay parang malamig na hangin na nagpaliit sa kanya. Nang dumilim, bumalik si Ivan sa maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig kung saan siya natulog noong nakaraang mga gabi. Umupo siya sa karton, binuksan ang maliit na kuwaderno at isinulat ang ika-4 na araw. Nakita ko ang kabutihan, ngunit nakita ko rin ang kalupitan. Ang mga tao rito ay nagbibigay kapag kaya nila, ngunit pinoprotektahan din nila ang kanilang sarili. Hindi ko sila sinisisi, gusto ko lang maunawaan. Tumingin siya sa kalangitan na puno ng bituin. Mabigat ang kanyang loob. Ang experiment na ito ay nagiging mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang nito sinusubok ang kanyang pisikal na kalagayan, kundi pati na rin ang kanyang espiritual na kalagayan na nagpipilit sa kanya na harapin ang mga malalim na tanong tungkol sa sarili niyang halaga at ang kabutihan ng tao. Sa ika-5 araw, nagpasya si Ivan na baguhin ang kanyang estratehiya. Sa halip na maghanap lamang ng trabaho sa maliliit na tindahan, nagtungo siya sa isang mas masikip na lugar malapit sa Quirino Grandstand o Rizal Park. Gusto niyang subukan ang isang bagong approach. Hindi lang humingi kundi subukang makipag-ugnayan sa mga tao, makinig sa kanilang mga kuwento. Inaasahan niya na sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng komunidad, kahit sandali, makakahanap siya ng sagot sa kanyang pinakamalaking tanong. Ang Rizal Park, ang puso ng Maynila, ay nagliliwanag sa mga ilaw at puno ng tunog. Ang mga grupo ng kabataan ay nagtitipon upang kumuha ng larawan, ang mga pamilya ay naglalakad, at ang mga nagtitinda ay sumisingit sa gitna ng daloy ng tao na bumubuo ng isang buhay na larawan. Nakatayo si Ivan sa isang sulok ng kalye, malapit sa sikat na fountain, na may maliit na karatula sa kanyang kamay. Kailangan ko ng trabaho, kaya kong gawin ang lahat. Ngunit ngayon, hindi lang siya naghahanap ng trabaho. Gusto niyang makipag-ugnayan, gustong makinig, gustong maunawaan ng mas malalim ang mga taong nabubuhay at nagtatrabaho sa lungsod na ito. Pagkatapos ng 4 na araw ng pagharap sa kabutihan at pagwawalang bahala, naramdaman ni Ivan na kailangan niyang gumawa ng ibang bagay upang hindi lang siya isang humihingi, kundi bahagi ng komunidad kahit sandali lang. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga nagtitinda ng loto, mga nagtitinda ng candy, mga street artists na tumutugtog ng gitara. Ang bawat isa ay may dalang kuwento. Lumapit si Ivan sa isang matandang lalaki na nagtitinda ng loto, ang payat na kamay ay may hawak na tumpok ng nanginginig na tiket. "Kuya, matagal na po ba kayo sa trabahong ito?" Taos-pusong tanong ni Ivan, kahit na putol-putol pa rin ang kanyang Tagalog. Ang nagtitinda ng loto ay tumingin sa itaas. Medyo nagulat nang ang isang dayuhan na may hitsurang payat tulad ni Ivan ay nakipag-usap sa kanya. "Matagal na, higit 20 taon. Sagot ng lalaki, mababa ang boses. "Araw-araw, sikat man ng araw o ulan, naglalakad. Masaya na akong mapag-aral ang mga anak ko." Tumango si Ivan at nakinig. Nagtanong pa siya tungkol sa pamilya ng lalaki, tungkol sa mga paghihirap, at nagkuwento ang lalaki na parang matagal nang walang humihinto upang makinig sa kanyang kuwento. Nang magpaalam sila, sinuksok ng lalaki sa kamay ni Ivan ang isang tiket ng loto. "Kunin mo, malay mo, manalo." Tumawa ang lalaki. Tumanggi si Ivan, ngunit iginiit ng lalaki. "Ayos lang, ibibigay ko sa iyo. Parang suwerte." Kinuha ito ni Ivan, mainit ang loob, kahit alam niya na ang tiket ng loto na iyon ay maaaring buong isang kainan para sa lalaki. Ang sandaling iyon ay nagpabatid kay Ivan ng isang bagay. Ang kabutihan ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng material na bagay. Minsan, ito ay ang pakikinig lamang.
ang pagkilala na may isang tao na nabubuhay. Nagpasya siyang magpatuloy, hindi lamang maghanap ng trabaho kundi makipag-usap din sa mga tao sa paligid. Sa isang sulok ng kalye, nakilala niya ang isang grupo ng mga kabataan na nagre-record ng TikTok video. Tiningnan nila siya ng may pagtataka at isang babae sa grupo ang lumapit. "Sino po kayo? Bakit po kayo nakatayo dito?" tanong niya. Ngumiti si Ivan, maikling nagkuwento na naghahanap siya ng trabaho na gusto niyang maunawaan ang buhay sa Maynila. Tumango ang babae at pagkatapos ay bumaling sa kanyang kaibigan. "Uy, mag-record tayo ng video kasama si Kuya. Siguradong masaya ito." Inanyayahan nila si Ivan na sumali, tinuruan siya ng isang simpleng sayaw. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, walang hiya si Ivan na sumayaw. Malakas na umalingaw-ngaw ang tawanan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman niyang hindi na siya invisible, ngunit hindi lahat ay tumanggap sa kanya. Nang sinubukan ni Ivan na mag-apply para sa trabaho sa isang tindahan ng buko juice sa malapit, tiningnan siya ng manager ng may pagdududa. "Wala kang papel, walang karanasan, hindi kita pwedeng upahan," sabi niya. Determinado ang boses. Sinubukan ni Ivan na ipaliwanag, ngunit iwinagayway ng babae ang kanyang kamay. "Umalis ka na, huwag mo nang sayangin ang oras." Lumabas siya, mabigat ang loob. Ang pagtanggi ay hindi na bago sa kanya, ngunit sa bawat pagkakataon, nag-iiwan pa rin ito ng sugat sa kanyang kaluluwa. Nagtanong siya sa sarili, dahil ba sa siya ay dayuhan, o dahil lang sa mukha siyang napakahirap, napakawalang pag-asa. Nang hapon, nagpatuloy si Ivan sa kanyang paglalakbay, huminto sa isang sidewalk cafe kung saan ang mga pulang plastik na upuan ay magkakasama. Umupo siya, hindi upang humingi, kundi upang magmasid. Isang matandang lalaki, marahil ay isang tricycle driver, ang umiinom ng itim na kape, nakipag-usap si Ivan. "Kuya, mahirap ba ang trabahong ito?" Tumingin sa kanya ang lalaki at tumawa. "Mahirap, oo. Sa araw, sa ulan, tumatakbo ako. Pero malaya. Gusto ko, ginagawa ko, pagod ako, nagpapahinga." Nagtanong siya pabalik. "At ikaw, bakit ka nagkaganyan?" Nag-alinlangan si Ivan, sinabi lang na mayroon siyang problema, hindi nagdetalye. Tumango ang lalaki, na parang nauunawaan na ang bawat isa ay may sariling kuwento. Bago umalis, umorder pa siya ng isang kape at inilagay sa harap ni Ivan. "Inumin mo, maging gising ka para makapagpatuloy," sabi niya at nagmaneho palayo. Tiningnan ni Ivan ang kape, pakiramdam niya ay nakatanggap siya ng isang bagay na walang katumbas na halaga. Ang mga sandaling iyon, kahit maliit, ay parang mga sinag ng liwanag na tumagos sa dilim. Ngunit ang dilim ay laging nagbabanta. Nang dumilim, tinukso si Ivan ng isang grupo ng mga kabataan habang nakaupo siya malapit sa isang convenience store. Nang lilimos ang kano, "Baka scammer," sigaw ng isa. Tumawa ang iba. Yumuko si Ivan at hindi sumagot. Alam niya na sa kanilang mata, siya ay isang kahina-hinalang tao lamang, isang taong hindi nabibilang sa lugar na ito. Nagsimulang sumingit ang galit sa kanya. Hindi dahil sa siya ay hinamak, kundi dahil napagtanto niya na ang mga taong tunay na nabubuhay sa ilalim ng lipunan ay kailangang harapin ang mga masasakit na salitang ito araw-araw. Paano sila nakakayanan? Paano sila nagpapatuloy sa buhay? Bumalik sa maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig. Binuksan ni Ivan ang kanyang kuwaderno at isinulat ang ika-5 araw. "Nakita ko ang mga tao rito. Nagbibigay sila kapag gusto nila, ngunit pinoprotektahan din nila ang kanilang sarili kapag natatakot sila. Hindi ko sila sinisisi, ngunit nagsisimula akong magalit. Galit dahil ang mundong ito ay malupit sa mga walang-wala." Tiningnan niya ang Pasig River na nagliliwanag sa ilaw. Mabigat ang kanyang loob. Ang experiment na ito ay hindi lang isang pagsubok sa lipunan, kundi isang paglalakbay na nagpipilit sa kanya na harapin ang mga madilim na sulok ng sarili niya. Nagsimula siyang magtanong kung nauunawaan ba niya talaga ang mga mahihirap o naglalaro lang siya ng isang laro na may pagpipiliang bumalik sa marangyang buhay anumang oras. Sa ika-6 na araw, nagpasya si Ivan na itulak ang kanyang sarili sa limitasyon. Hindi lang siya hihingi ng trabaho o makikipag-usap, kundi susubukan siyang gumawa ng isang bagay upang ibalik sa komunidad,
kahit isang maliit na kilos. Gusto niyang patunayan na kahit wala siyang anumang pag-aari, ang isang tao ay maaari pa ring lumikha ng halaga. Naghanap siya ng isang maliit na barangay sa Quiapo kung saan nagtitipon ang mga mahihirap na manggagawa at nag-alok na tulungan sila. Kahit maglinis lang, magbubuhat o anumang kailangan nila. Ang reaksyon nila ay muling nagpatahimik sa kanya. Maaga sa umaga, nang sumilip ang unang sinag ng araw sa mga maliit na eskinita sa Quiapo, naglakad si Ivan ng may bagong determinasyon. Pagkatapos ng 5 araw ng pamumuhay bilang isang homeless, hinaharap ang kabutihan at kalupitan ng Maynila, naramdaman niya na kailangan niyang gumawa ng higit pa sa pagtanggap lamang. Gusto niyang ibalik kahit isang maliit na kilos upang patunayan na kahit sa pinakamasamang kalagayan, ang isang tao ay maaari pa ring lumikha ng halaga. Sa kanyang kamay, nagdagdag siya ng isang bagong linya, tumutulong, ako ng libre, anumang kailangan, gagawin ko. Hindi alam ni Ivan kung magtatagumpay ang ideyang ito, ngunit gusto niyang subukan, gustong maramdaman na hindi lang siya isang humihingi, kundi bahagi ng komunidad na ito. Nagsimula siya sa isang maliit na eskinita malapit sa Quiapo Market, kung saan nagtitipon ang mga mahihirap na manggagawa. Ang mga nagtitinda ng pagkain, ang mga nagtitinda ng sagot gulaman, at ang mga shoemakers ay bumubuo ng isang masiglang larawan ng pakikipagsapalaran sa buhay. Lumapit si Ivan sa isang babae na nagtitinda ng sagot gulaman na abala sa pagpiga ng bawat tubo ng tubo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ate, pwede po ba akong tumulong sa inyo? Hindi po ako kukuha ng pera, sabi niya. Taos-puso ang boses. Tiningnan siya ng babae, medyo nagulat at pagkatapos ay tumawa. Seryoso ka? Sige, kung gusto mo, tulungan mo akong magbuhat ng mga tubo ng tubo na ito papunta sa kariton. Tumango si Ivan at agad na sinimulan ang trabaho. Binuhat niya ang mabigat na balutan ng tubo, pawis na pawis, ngunit sa bawat natapos niyang trabaho, naramdaman niya ang isang kakaibang kaligayahan na parang nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang dangal. Ang nagtitinda ng sagot gulaman na nagngangalang Aling Gina ay nagduda sa simula, ngunit nang makita niyang masikap na nagtatrabaho si Ivan, nagsimula siyang maging bukas. Kakaiba ka dayuhan na gumagawa ng ganitong trabaho. Sabi niya, inabutan siya ng isang baso ng malamig na sagot gulaman. Inumin mo, huwag kang mauhaw. Kinuha ito ni Ivan at ngumiti. Tinanong niya ang babae tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang buhay, at nagkuwento ang babae tungkol sa mahabang araw ng pakikipagsapalaran, tungkol sa kanyang anak na lalaki na nag-aaral sa grade 10, tungkol sa pangarap na magkaroon ng sapat na pera upang magbukas ng isang maliit na tindahan balang araw. Nakinig si Ivan, hindi naghuhusga, tumango lamang. Nang magpaalam sila, sinuksok ni Aling Gina sa kamay ni Ivan ang isang supot ng saging. Dalhin mo, kainin mo, salamat sa tulong mo. Tumanggi si Ivan, ngunit iginiit ng babae. Kinuha niya ito, mainit ang loob, kahit alam niya na ang supot ng saging na iyon ay maaaring isang bahagi ng kita ng babae. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa mabuting intensyon ni Ivan. Sa isang shoemaker's shop sa malapit, nag-alok siyang tumulong sa paglilinis ng sapatos o paglilinis ng tindahan. Ang shoemaker, isang payat na lalaki, ay tumingin sa kanya ng may mapanuring tingin. May kasanayan ka ba? Paano ka tutulong? Umalis ka na, sabi niya, walang galang ang boses. Sinubukan ni Ivan na ipaliwanag ngunit iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan, kaya kong gawin mag-isa. Umalis si Ivan, mabigat ang loob, hindi siya nagalit. Ngunit ang pagtanggi na iyon ay nagpabatid sa kanya na, sa isang mundo kung saan ang lahat ay nagpupumilit na mabuhay, ang libreng tulong ay minsan pinagdududahan na parang may nakatagong motibo. Nang hapon, nagpatuloy si Ivan sa kanyang paglalakbay, huminto sa isang sulok ng maliit na palengke kung saan abala ang mga nagtitinda ng gulay. Nakita niya ang isang matandang babae na nagpupumilit na pulutin ang mga gulay na nahulog sa lupa, baluktot ang likod dahil sa katandaan. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Ivan, yumuko upang tulungan siya. Lola, tulungan ko na po kayong pulutin, sabi niya. Tumingin sa itaas ang matandang babae, nagulat ang tingin at pagkatapos ay ngumiti. Salamat, iho. Mahina na ang tuhod ko,
Hindi na ako makayuko ng matagal. Pinulot ni Ivan ang bawat gulay, inayos ng maayos sa basket. Habang nagpupulot, nagkuwento ang matandang babae tungkol sa mahabang panahon ng pagtitinda ng gulay upang itaguyod ang kanyang pamilya. Nang matapos, hinawakan ng babae ang kanyang kamay at sinabi, "Mabait ka, pagpapalain ka ng Diyos." Natigilan si Ivan, hindi alam kung paano sasagot. Ang maliit na kilos na iyon, kahit ilang minuto lang ang inabot, ay nagparamdam sa kanya na may halaga siya, na parang nabibilang siya sa lugar na ito. Ngunit nang dumilim, ang anino ng pagdududa at paghuhusga ay muling lumitaw. Sa isang masikip na sulok ng kalye, itinuro si Ivan ng isang grupo ng mga dumadaan. Scammer yata itong kano. Nagpapanggap na mahirap para mag-video. Malakas na sabi ng isang tao. Tumawa ang iba, na parang isang biro ang presensya ni Ivan. Yumuko siya, naglakad ng mas mabilis. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang paggalang sa sarili. Nagsimulang sumingit ang galit, hindi dahil sa siya ay hinamak, kundi dahil napagtanto niya na ang mga taong tunay na mahirap ay kailangang harapin ang mga tingin na ito araw-araw. Paano sila makapagpapatuloy? Paano pa rin nila mapapanatili ang pananampalataya sa tao? Bumalik sa maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig, binuksan ni Ivan ang kanyang kuwaderno at isinulat ang ika-6 na araw. Tumulong ako at tumanggap ako. Nakita ko ang kabutihan, ngunit nakita ko rin ang pagdududa. Nagalit ako, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mga taong kailangang mamuhay ng ganito araw-araw. Tiningnan niya ang Pasig River na nagliliwanag, mabigat ang loob. Ang experiment na ito ay nagiging isang paglalakbay, hindi lamang tungkol sa lipunan kundi tungkol sa sarili niya. Nagsimula siyang magtanong kung nauunawaan ba niya talaga ang mga mahihirap o ginagamit lang niya ang kanilang kalagayan upang hanapin ang sagot para sa sarili niya. Ang tanong na iyon ay nagpahirap sa kanya at hindi siya makatulog kahit na pagod na ang kanyang katawan. Sa ika-7 araw, nagpasya si Ivan na baguhin ang kanyang approach muli. Gusto niyang subukan ang isang bagay na mas malaki, hindi lang tumulong sa ilang tao kundi gumawa ng tunay na epekto. Naghanap siya ng isang grupo ng mga volunteer sa Makati na madalas nagbibigay ng lugaw o pares sa mga homeless at mahihirap na manggagawa. Gusto niyang sumali, gustong mag-ambag, kahit isang araw lang. Ang reaksyon ng grupo ng mga volunteer at ang nangyari pagkatapos ay hindi lamang nagpabigla kay Ivan, kundi nagparamdam din sa kanya ng isang matinding pagmamalaki sa mga taga-Maynila. Ang kalangitan ng Maynila sa umaga ng ika-7 araw ay may manipis na ulap na parang nagpapahiwatig ng isang bihirang malamig na araw. Nagising si Ivan sa ilalim ng tulay ng Pasig. Pagod ang kanyang katawan, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang espiritu. Pagkatapos ng 6 na araw ng pamumuhay bilang isang homeless, nasaksihan niya ang mga sandali ng init at kalamigan ng lungsod na ito. Ngunit ngayon, gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas malaki, hindi lang tumulong sa ilang tao kundi sumali sa isang aktibidad na may kabuluhan sa komunidad. Narinig niya ang tungkol sa isang grupo ng mga volunteer sa Makati na madalas nagbibigay ng charity meal sa mga homeless at mahihirap na manggagawa. Nagpasya si Ivan na hanapin sila sa pag-asang makapag-ambag siya kahit isang araw lang. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay, naglalakad sa mga pamilyar na kalye ng Makati. Ang maliit na karatula ay nakasuot pa rin sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinawakan. Sa halip, dala niya ang isang bagong pananaw. Hindi humingi, hindi tumanggap, kundi magbigay lamang. Pagkatapos magtanong, natagpuan ni Ivan ang lokasyon ng grupo ng mga volunteer. Isang maliit na simbahan na nakatago sa isang eskinita malapit sa Legazpi Village. Dito, 12 ng tao, mula sa mga batang babae hanggang sa mga matatandang lalaki, ay abala sa paghahanda ng daan-daang meal packs. Ang amoy ng nilutong kanin, ang amoy ng adobo, ay humahalo sa masayang tawanan at ingay. Lumapit si Ivan, medyo nahihiya, at nakipag-usap sa isang batang babae, marahil ang coordinator. "Ate, gusto ko pong tumulong, kaya ko pong gawin. Wala po akong kailangan," sabi niya. Taos-puso ang boses. Ang babae, na nagngangalang Lea, ay tumingin sa kanya, medyo nagulat. "Dayuhan ka. Bakit mo gustong gawin ang mga bagay na ito?" tanong niya. Ngumiti si Ivan, maikling sinabi, "Gusto ko pong tumulong.
Gusto ko pong maunawaan. Tumango si Leia, hindi na nagtanong pa. Sige, pumasok ka rito at tulungan mo kaming magbalot ng pagkain. Sabi niya, inakay siya sa lugar ng paghahanda. Agad na nagsimulang magtrabaho si Ivan. Tumayo siya sa tabi ng isang grupo ng mga volunteer, maingat na inayos ang bawat bahagi ng mainit na kanin sa mga plastic container, nagdagdag ng adobo at gulay. Ang bawat meal pack ay isang maliit na regalo. Ngunit para sa mga tatanggap, ito ay maaaring ang tanging pagkain nila sa araw na iyon. Nagtrabaho si Ivan nang walang tigil. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod. Sa halip, nakaramdam siya ng isang kakaibang kagalakan, na parang ang bawat meal pack ay isang paraan upang makipag-ugnayan siya sa mga taong hindi pa niya nakikilala. Habang nagtatrabaho, nakipag-usap si Ivan sa iba pang mga volunteer. Isang binata na nagngangalang Jojo ang nagkuwento na sumali siya sa grupong ito sa loob ng 3 taon pagkatapos niyang maging isang mahirap na manggagawa na nabuhay salamat sa mga charity meal. Noon, gutom ako, walang tumutulong. Dahil sa mga ate at kuya rito, nagkaroon ako ng lakas na magsimulang muli. Ngayon, tumutulong ako bilang pasasalamat. Sabi ni Jojo, nagliliwanag ang mga mata. Nakinig si Ivan. Mabigat ang kanyang loob. Napagtanto niya na ang mga taong nakatayo rito, marami sa kanila ay nagmula rin sa ilalim, ngunit pinili pa rin nilang magbigay kahit na ang kanilang sariling buhay ay hindi madali. Nang dumating ang oras ng pamamahagi ng pagkain, lumabas si Ivan kasama ang grupo ng mga volunteer sa isang lugar malapit sa Makati Avenue, kung saan naghihintay ang 12-dosenang homeless at mahihirap na manggagawa. Ang linya ay mahaba, mula sa mga matatandang lalaki na may puting buhok hanggang sa mga bata na marumi ang mukha. Tumayo si Ivan at nagbigay ng pagkain, inabot ang bawat container, nakangiti. Isang matandang babae ang tumanggap ng pagkain, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, "Salamat, iho, pagpalain ka ng Diyos." Isang lalaki na nasa katamtamang gulang, marahil ay isang jeepney driver, ang tumanggap ng meal pack at tumango. "Salamat kuya." Ang bawat pasasalamat, ang bawat tingin ay parang apoy na nagpainit sa puso ni Ivan. Naramdaman niya ang isang matinding pagmamalaki, hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa mga taong ito na kahit mahirap ay nagpapanatili pa rin ng kabaitan, ng pasasalamat. Ngunit hindi lahat ng sandali ay mainit. Ang ilang tao sa linya, marahil dahil sa sobrang gutom o dahil sa mga sugat sa nakaraan, ay tumingin kay Ivan ng may pagdududa. Nagcha-charity din ang kano, may nakatagong motibo siguro. Bulong ng isang tao, narinig ito ni Ivan ngunit hindi sumagot. Nauunawaan niya na sa isang lipunan kung saan ang pagdududa ay isang paraan upang protektahan ang sarili, ang mga salitang iyon ay hindi nakadirekta sa kanya kundi sa mga sugat ng buhay. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay nagpabalisa pa rin sa kanya. Nagtanong siya sa sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa, kung ang kanyang ginawa bilang isang bilyonaryo na nagpapanggap na mahirap ay hindi ba sinasadyang nakakasakit sa mga taong tunay na nangangailangan ng tulong. Nang matapos ang pamamahagi ng pagkain, tinapik ni Leia, ang coordinator, ang balikat ni Ivan. "Magaling ka kuya, balik ka bukas ha, kailangan namin ng tao." Sabi niya, maliwanag ang ngiti. Tumango si Ivan, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi na siya makakabalik. Ang experiment na ito ay may limitasyon at mayroon na lang siyang ilang araw. Bumalik sa maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig, binuksan niya ang kanyang kuwaderno at isinulat ang 7 araw. "Nakita ko ang mga tao rito. Nagbibigay sila kahit na wala silang masyadong. Ipinagmamalaki ko sila ngunit natatakot din ako. Natatakot ako na hindi ako karapat-dapat sa kanilang kabutihan." Tiningnan niya ang Pasig River, mabigat ang kanyang loob. Ang experiment na ito ay nagiging isang paglalakbay hindi lamang tungkol sa lipunan kundi tungkol sa moralidad. Nagpipilit sa kanya na harapin ang tanong kung ginagamit ba niya ang mga taong ito upang hanapin ang sagot para sa sarili niya. Sa 8 araw, nagpasya si Ivan na subukan ang isang huling bagay, isang mapangahas na kilos upang tapusin ang kanyang paglalakbay. Gusto niyang hindi lang tumanggap, hindi lang magbigay, kundi mag-iwan din ng marka, isang bagay na maaaring magbago kahit kaunti lang sa buhay ng mga taong kanyang nakilala.
Naghanap siya ng isang mahirap na barangay sa Quiapo, kung saan ang mga migrant workers ay nakatira sa masikip na mga boarding house. Gusto niyang gumawa ng isang bagay para sa kanila. Ngunit hindi bilang isang bilyonaryo kundi bilang isang ordinaryong tao. Ang nangyari pagkatapos ay hindi lamang nagpabigla kay Ivan, kundi nagparamdam din sa kanya ng isang matinding pag-asa. Ika-8 araw sa Maynila, nagising si Ivan na may magkahalong damdamin ng pag-asa at presyon. Ilang araw na lang at magtatapos na ang kanyang social experiment, ngunit ang mga karanasan niya sa nakaraang linggo ay nagpabago sa kanya ng walang hanggan. Nakita niya ang kabutihan, ang pagdududa, at maging ang mga sugat ng isang lipunan kung saan ang lahat ay nagpupumilit na mabuhay. Ngayon, gusto niyang gumawa ng isang bagay na espesyal. Hindi lang para tapusin ang kanyang paglalakbay, kundi para mag-iwan ng marka, kahit maliit, para sa mga taong gumalaw sa kanyang puso. Nagpasya si Ivan na hanapin ang isang mahirap na barangay sa Quiapo kung saan ang mga migrant workers ay nakatira sa masikip na mga boarding house. Gusto niyang gumawa ng isang bagay para sa kanila, ngunit hindi bilang isang bilyonaryo kundi bilang isang ordinaryong tao nang may buong katapatan na mayroon siya. Sinimulan niya ang araw sa pamamagitan ng pagbalik sa lugar malapit sa Quiapo Market, kung saan niya nakilala si Aling Gina, ang nagtitinda ng sagot gulaman, at ang matandang nagtitinda ng gulay. Hindi dala ni Ivan ang karatula ngayon. Sa halip, dala niya ang isang ideya. Gusto niyang mag-organisa ng isang maliit na kainan para sa mga mahihirap na manggagawa sa lugar. Hindi sa pamamagitan ng pera ng isang bilyonaryo, kundi sa pamamagitan ng kung ano ang kaya niyang kitain sa kanyang sariling paggawa. Alam niya na ito ay halos imposible. Paano kikitain ng isang homeless ang sapat na pera para gawin iyon? Ngunit gusto ni Ivan na subukan, gustong patunayan na kahit wala siyang anumang pag-aari, ang isang tao ay maaari pa ring lumikha ng himala. Bumalik si Ivan sa tindahan ni Aling Gina, kung saan siya tumulong sa pagbubuhat ng tubo ilang araw na ang nakalipas. Ate, pwede po ba akong magtrabaho ng isang araw? Hindi po ako kukuha ng pera, hihingi lang po ako ng ambag ninyo para makabili ng kaunting pagkain. Gusto ko pong maghanda ng kainan para sa lahat. Sabi niya, puno ng determinasyon ang boses. Tiningnan siya ni Aling Gina, nagulat ang tingin, at pagkatapos ay tumawa. Kakaiba ka talaga, pero sige, magtrabaho ka, mag-aambag ako. Agad na nagsimulang magtrabaho si Ivan. Nagbuhat ng tubo, pumiga ng sagot gulaman, naglinis, ginawa ang lahat ng hiningi ng babae. Nagtrabaho siya nang walang tigil, kahit na ang init ng tanghali sa Maynila ay nagpapawis sa kanya at nagbasa sa kanyang damit. Sa pagtatapos ng araw, binigyan siya ni Aling Gina ng kaunting pera. Hindi ito marami, ngunit sapat na upang makabili ng kaunting kanin, karne at gulay. Pagkatapos, hinanap ni Ivan ang matandang nagtitinda ng gulay sa sulok ng palengke. Sinabi niya ang kanyang intensyon at ang matandang babae na may mapagkumbabang ngiti ay pumayag na mag-ambag ng kaunting gulay at prutas. Mabuti ang ginagawa mo, iho. Wala akong masyadong, pero ibibigay ko ito. Sabi niya, sinuksok sa kamay ni Ivan ang isang supot ng sariwang gulay. Nagpasalamat si Ivan, mainit ang kanyang loob. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sa mga taong nakilala niya sa lugar, ang shoemaker, ang nagtitinda ng loto, at maging ang jeepney driver na nagbigay sa kanya ng kape. Ang bawat isa ay nag-ambag ng kaunti. Hindi dahil sa sobra-sobra sila kundi dahil naniniwala sila sa kahulugan ng ginagawa ni Ivan. Natigilan si Ivan. Ang mga taong ito, kahit na nahihirapan sila sa buhay, ay handa pa ring magbigay dahil lamang sa isang simpleng ideya mula sa isang estranghero. Sa tulong ng pera at mga materyales na nakalap, sinimulan ni Ivan at ng ilang tao sa komunidad ang paghahanda ng isang maliit na kainan. Humiram sila ng isang maliit na bakuran sa harap ng isang boarding house, nagtayo ng isang temporary kitchen at nagsimulang magluto. Ang amoy ng masarap na kanin, ang amoy ng pares ay umaalingaw-ngaw na nakakaakit sa mga taong nagtataka sa paligid. Tumayo si Ivan at nagluto. Mabilis ang kamay, ngunit puno ng damdamin ang kanyang puso. Inisip niya ang mga unang araw nang nakatayo siyang humihingi ng pagkain gamit ang karatula. Nang pinalayas siya, pinagdudahan. At ngayon, nakatayo siya rito kasama ang mga estranghero, lumilikha ng isang bagay na maganda.
Nang handa na ang pagkain, inanyayahan ni Ivan at ng mga tumulong sa kanya ang lahat ng tao sa barangay. Ang mga migrant workers, ang mga bata na marumi ang mukha, ang mga matatanda na mahina, higit 50 katao ang nagtipon, umupo sa mga plastik na upuan o sa mismong lupa, kumakain ng simpleng pagkain ngunit mainit, ang tawanan, ang pag-uusap ay umaalingaw-ngaw, na parang hindi lang sila nagbabahagi ng pagkain, kundi nagbabahagi rin ng mga kagalakan ng mga pag-asa. Isang matandang lalaki, marahil ay isang construction worker, ang humawak sa kanyang kamay at sinabi, "Salamat kuya, ang tagal na naming hindi nakakakain ng ganito kasarap." Tumango lang si Ivan, nabulunan ang kanyang lalamunan. Hindi niya inasahan na ang isang maliit na ideya niya ay makakapagbigay ng ganito kalaking kagalakan. Ngunit sa gitna ng mga mainit na sandali, hindi maiwasan ni Ivan ang pakiramdam ng pagkabahala. Alam niya na pagkatapos ng araw na ito, malapit na siyang bumalik sa buhay ng isang bilyonaryo. Habang ang mga taong ito ay kailangan pa ring magpatuloy sa pakikipagsapalaran, ang ginawa ba niya ay tunay na makabuluhan o isang sandali lang, isang laro ng isang mayamang tao na may pagpipiliang bumalik sa kanyang marangyang buhay anumang oras? Ang tanong na iyon ay nagpahirap sa kanya, nagpadama sa kanya ng galit, hindi sa iba kundi sa sarili niya sa kawalang katarungan ng mundo, kung saan ang isang simpleng kainan ay isang luho para sa napakaraming tao. Nang dumilim, bumalik si Ivan sa maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig, binuksan ang kwaderno at isinulat ang ika-8 araw. Nagawa ko ang hindi ko inakalang kaya kong gawin. Nakita ko ang pag-asa, ngunit nakita ko rin ang kawalang katarungan. Gusto ko pang gumawa ng higit pa, ngunit natatakot ako na hindi ako sapat. Tiningnan niya ang Pasig River, mabigat ang loob. Ang experiment na ito ay papalapit na sa pagtatapos at alam niya na bukas, kailangan niyang harapin ang isang malaking desisyon. Magpatuloy sa pamumuhay bilang isang homeless o tapusin ito at harapin ang katotohanan tungkol sa sarili niya. Sa ika-9 na araw, nagpasya si Ivan na gugulin ang buong araw upang makipagkita muli sa mga taong tumulong sa kanya upang magpasalamat sa kanila. At upang hanapin ang huling sagot sa tanong na nagtulak sa kanya mula sa simula. Ang isang tao ba, kapag inalisan ng lahat, ay ituturing pa ring isang tao? Ang mga pagtatagpo na iyon at ang kanyang natuklasan ay hindi lamang nagpatahimik kay Ivan kundi nagparamdam din sa kanya ng isang matinding pagmamalaki sa mga taga-Maynila. Ika-9 na araw sa Maynila, nagising si Ivan na may magkahalong damdamin ng ginhawa at bigat. Malapit nang matapos ang kanyang social experiment, ngunit ang kanyang naranasan sa nakalipas na 8 araw ay nakaukit na sa kanyang isip parang mga bakas na hindi mabubura. Nakita niya ang kabutihan, ang pagdududa, ang pag-asa at maging ang mga kawalang katarungan ng buhay. Ngayon, gusto niyang gugulin ang buong araw upang makipagkita muli sa mga taong gumalaw sa kanyang puso, ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagkain, trabaho, o simpleng ngiti lamang. Gusto niyang magpasalamat sa kanila. At higit sa lahat, gusto niyang hanapin ang huling sagot sa tanong na nagtulak sa kanya mula sa simula. Ang isang tao ba, kapag inalisan ng lahat, ay ituturing pa ring isang tao? Sinimulan ni Ivan ang araw sa pamamagitan ng pagbalik sa maliit na kainan ng pares sa Taft Avenue, kung saan binigyan siya ng may-ari ng pagkain at pinahintulutan siyang maghugas ng pinggan noong ika-4 na araw. Pumasok siya, nakasuot pa rin ng sirang damit ngunit may ibang pananaw. Agad siyang nakilala ng may-ari na nakatayo sa likod ng counter. "Kuya, bumalik ka? Anong gusto mong gawin ngayon?" Tanong niya, magiliw ang boses. Ngumiti si Ivan at sinabi, "Hindi na po ako naghahanap ng trabaho. Gusto ko lang magpasalamat kuya. Tinulungan mo po ako, binigyan mo po ako ng pagkakataon." Tumawa ng malakas ang lalaki. Tinapik ang balikat ni Ivan. Maliit na bagay lang iyon. Kung sino ang nahihirapan, tinutulungan natin, di ba? Tumango si Ivan, mainit ang loob. Ang simpleng salitang iyon ay parang isang kumpirmasyon na ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng dahilan. Kailangan lang ng isang bukas na puso. Pagkatapos, hinanap ni Ivan si Aling Gina, ang nagtitinda ng sagot gulaman malapit sa Quiapo Market. Abanbalang nagpipiga ng tubo ang babae. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo ngunit nakangiti pa rin siya nang makita siya. "Kuya Ivan,
masaya kahapon. Sinasabi ka ng lahat. Sabi niya, tinutukoy ang maliit na kainan na inorganisa ni Ivan. Nagpasalamat si Ivan sa kanya. Hindi lang dahil sa pera na inambag niya kundi dahil sa tiwala na ibinigay niya. Pinaramdam ninyo sa akin na kahit wala akong masyadong, maaari pa rin akong magbigay. Taos-pusong sabi niya. Ngumiti si Aling Gina, inabutan siya ng isang baso ng sagot gulaman. Inumin mo, huwag ka nang mahiya. Mabuti kang tao, kaya pinahahalagahan ka ng lahat. Kinuha ito ni Ivan. Pakiramdam niya ay nabigyan siya ng isang bagay na walang katumbas na halaga. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Binisita ang matandang nagtitinda ng gulay, ang nagtitinda ng loto, at ang jeepney driver. Ang bawat isa ay tinanggap siya ng may katapatan na parang hindi siya isang dayuhan kundi bahagi ng kanilang komunidad. Hinawakan ng matandang nagtitinda ng gulay ang kanyang kamay at sinabi, "Babalik ka sa inyo, tandaan mo ang Maynila ha? Dito, mahal ka ng lahat." Sinuksok ng nagtitinda ng loto ang isa pang tiket sa kanya. Tumawa, "Manalo ka na talaga ngayon." Inanyayahan siya ng jeepney driver na uminom ng kape. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga biyahe sa gabi, na parang matagal na silang magkaibigan. Ang mga sandaling iyon, kahit maliit, ay nagpatahimik kay Ivan. Napagtanto niya na kahit dumating siya rito bilang isang mahirap, ang mga taong ito ay tinrato siya bilang isang tao walang pinagkaiba. Ngunit hindi lahat ng pagtatagpo ay puno ng kagalakan. Nang dumaan si Ivan sa isang sidewalk cafe, kung saan siya pinalayas, ang batang empleyado ay tumingin sa kanya ng may pag-iingat. "Manghihingi ka na naman ba?" tanong niya. Malamig ang boses. Umiling si Ivan. Sinabi lang, "Hindi ako humihingi. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong sa akin na maunawaan." Nagulat ang empleyado. Hindi sumagot. Umalis si Ivan. Medyo malungkot ang kanyang loob. Hindi siya nagalit. Ngunit ang kalamigan na iyon ay nagpaalala sa kanya na sa isang malaking lungsod kung saan ang lahat ay nahuhulog sa siklo ng buhay, ang habag ay minsan natatakpan ng pagdududa at paghuhusga. Nang lumubog ang araw, tumayo si Ivan sa Rizal Park. Tiningnan niya ang daloy ng tao. Inisip niya ang kanyang paglalakbay, ang mga lugaw, ang sagot gulaman, ang mga pasasalamat, at maging ang mga malamig na tingin. Natagpuan niya ang sagot. Ang isang tao, kahit inalisan ng lahat, ay maaari pa ring ituring bilang isang tao, ngunit kung mayroon lamang mga pusong handang magbukas. Ang Maynila, sa lahat ng sigla at kalupitan nito, ay nagturo sa kanya na ang kabutihan ay hindi isang bagay na natural na dumating. Nangangailangan ito ng tapang, ng tiwala, at minsan, ang pagsuway sa mga paghuhusga ng lipunan. Bumalik sa maliit na sulok sa ilalim ng tulay ng Pasig sa huling pagkakataon. Binuksan ni Ivan ang kuwaderno at isinulat ang ikasiyam na araw. "Nakita ko ang mga tao rito. Hindi sila perpekto, ngunit maganda sila. Ipinagmamalaki ko, hindi lang dahil sa kanila, kundi dahil naging bahagi ako sa kanila kahit sandali lang." Tiningnan niya ang Pasig River, puno ng damdamin ang kanyang puso. Ang experiment na ito ay hindi lang isang paglalakbay sa lipunan, kundi isang paglalakbay ng kaluluwa, na nagpipilit sa kanya na harapin ang mga malalim na tanong tungkol sa kabutihan, tungkol sa halaga ng tao, at tungkol sa sarili niya. Nang matapos ang experiment, bumalik si Ivan sa buhay ng isang bilyonaryo, ngunit hindi na siya ang lalaki ng 9 na araw na nakalipas. Dala niya ang mga aral, ang mga alaala, at isang matinding pagmamalaki sa mga taga-Maynila. Alam niya na kahit mahirap ang mundo, mayroon pa ring mga sulok na puno ng habag, kung saan ang isang estranghero ay makakahanap ng init, makakahanap ng pag-asa. Salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. Isang kuwento tungkol sa isang paglalakbay na puno ng damdamin, mula sa gulat, takot, hanggang sa pag-asa at pagmamalaki. Kung sa tingin mo ay makabuluhan ang kuwentong ito, mag-iwan ng komento, ibahagi ang iyong nararamdaman, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na paglalakbay. Ang Maynila, sa lahat ng ganda nito, ay naghihintay pa ring matuklasan natin. Salamat at hanggang sa muli.